Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon. Alam ho ninyo, para yata tayong ninervyos na naman, umuulan, dumidilim, para tayong nasa trauma pa rin, no? Dahil katatapos lamang po, tayo ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at mga kapatid, isa na namang tila, madilim, mahirap na yugto ng kasaysayan ng ating bansa ang nangyari nung Miyerkules dahil sa bagyong Karina at Habagat. Alam niyo, meron akong kaibigan, nag-message sa akin nung Friday. Sabi niya, alam mo Father, mabait naman akong tao. Sana wag naman silang magalit sa akin. Ang pangalan niya, Karina. Kailan nung nakakaawa tuloy yung mga Karina. Huwag niyo silang awayin, hindi sila may gawa nun. Yung bagyo yon. And I am sure, lahat tayo may kanya-kanyang kwento nung Miyerkules. Nasaan kayo noon? Gaano kataas ang baha? Gaano katagal ang tubig? Tayo dito sa simbahan, kami ni Kuya Ronald, dalawa lang kami noon dito. Alas 3 ng umaga ako'y gising, alas 4, naririnig ko sa gilid. May tubig na. Baka pinasok yung simbahan. Abay, bumaba tuloy ako. Totoo nga, may tubig na dyan sa loob. Ginising ko si Kuya Ronald. At kanya-kanya tayo ng kwento. Nasaan tayo noon? Pero alam niyo mga kapatid, kagaya ng pandemya, hindi biyaya ang pandemya, pero maraming naging biyaya nung pandemya. Ang mga medical workers, ang mga delivery riders, ang mga volunteers, ang mga community pantries. Hindi biyaya ang pandemya, pero maraming naging biyaya nung pandemya. At tatandaan natin ito, sa bawat kalamidad, lumalabas ang ating mabuting abilidad. Amen. Laging may lalabas na kabutihan ang bawat tao. Lumalabas ang abilidad nating tumulong, magmalasakit, at nangyari ulit yan. Tamang-tama ngayong linggo, ipinagdiriwang din natin ang Filipino Mission Sunday. Muli tayong pinapaalalahanan na ipakita nating mga Pilipino ang missionary heart, ang pusong nagmamalasakit ng mga Pilipino. Ang ganda ho ng ating ebanghelyo. Muli nating narinig yung himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. The multiplication of bread. Isang araw nakita ni Kristo, libo-libong tawang sumusunod sa Kanya. Bakit daw? Kasi nga nakita nila, natuklasan nila, nakita nila mismo ang mga kababalaghang ginawa ni Kristo. Nakita nila ang magagandang ginawa ni Kristo. Pinagaling ang may sakit, nabuhay ang patay, pinakain ang mga nagugutom, kaya libo-libo ang sumusunod sa Kanya. Kaya sana tayo, pinipili mo rin ang sinusundan mo. Tamang-tama nga rin ngayon, tinatawag natin ang 5 p.m. Mass, Mass of the Holy Spirit para sa mga estudyante na babalik ngayon sa kanilang pag-aaral. Mamaya may blessing silang tatanggapin. Sana maalala ninyo ito at baunin ninyo sa pagsisimula ito ng inyong pagpasok sa eskwela. Piliin ninyong mabuti ang inyong sinusundan. Huwag gaya-gaya. Huwag gaya-gaya. Piliing mabuti kung tama at mabuti ang sinusundan natin. Kaya nakita ni Kristo yung mga tao. Pero alam niyo kung ano pang nakita ni Kristo, kahit hindi sila nagsasalita, narinig ni Kristo na pagod na sila, na nagugutom na sila. Wala namang sumigaw kay Kristo, Panginoon, gutom na kami. Panginoon, pagod na kami. Wala. Pero kahit hindi sila nagsasalita, naramdaman sila ng Panginoon. Makinig po kayo. Even without saying it, God can feel you. Even without saying it, God knows what you need. At hindi naman po kaagad ibinigay ni Kristo
yung gusto nila. Hindi niya sinabing, eto na ang gusto nyo, eto na ang kailangan ninyo. Bakit? Sapagkat marahil, nakita ni Kristong magandang pagkakataon ito. Para yung mga alagad ko, ipakita naman nila ang natutunan nila. Ilabas nila ang kakayahan nila. Kaya anong sabi ni Kristo? Saan tayo kukuha ng ipangkakain sa kanila? Alam ni Kristo kung anong gagawin niya. But that time, ang gusto ni Kristo, kayo naman. La ng Panginoon. Makinig po kayo. Even without saying it, God can fill you. Even without saying it, God knows what you need. At hindi naman po kaagad ibinigay ni Kristo yung gusto nila. Hindi niya sinabing, eto na ang gusto nyo, eto na ang kailangan ninyo. Bakit? Sapagkat marahil, nakita ni Kristong magandang pagkakataon ito. Para yung mga alagad ko, ipakita naman nila ang natutunan nila. Ilabas nila ang kakayahan nila. Kaya anong sabi ni Kristo? Saan tayo kukuha ng ipangkakain sa kanila? Alam ni Kristo kung anong gagawin niya. But that time, ang gusto ni Kristo, kayo naman. Kayo naman. Mga magulang, yan naman ang tandaan ninyo. Huwag laging binibigyan ng isda ang mga bata. Turuan nyo silang mangisda. Para pag wala na kayo, kaya nila. Sila naman. Ha? Kaya nga, ito yung nakita ni Kristo. Tinuruan ko na kayo. Nakita nyo na. Alam nyo na. Kayo naman. You know, mga kapatid, lalo na tayong mga kabataang nandito, sa buhay, darating ang araw para sa iyo. Hindi lang para makaangat ka sa iba. Hindi para makalamang ka sa iba. Hindi para matalo mo yung iba. Kundi para makatulong ka naman sa iba. At alam nyo mga kapatid, madalas, pinapalabas ng Diyos ang kakayahan natin, ang abilidad natin na gumawa ng mabuti sa mga oras ng paghihirap at pagsubok katulad ng kalamidad. Pero sana paalala ko po, kapag may dumarating na pagsubok, kapag may dumarating na problema, wag laging iniisip, wag laging sinasabi, binigay ng Diyos ito, ginawa ng Diyos ito. Never. Pero lagi niyong tatandaan, sa hirap at ginhawa, sa tag-ulan at tag-araw, kasama natin ng Diyos.
Mga bata, sa pagsisimula ng inyong pag-aaral, lagi niyo itong tatandaan. Samahan ng maraming dasal ang inyong mabuting pag-aaral. Sa huli, kailangan niyo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa bawat pagsubok. Hindi dahil binigay at ginawa niya, kundi para ibangon niya tayo sa bawat paghihirap na pinagdadaanan natin. Para tulungan tayong gamitin ang angking kabutihan natin. Tignan po ninyo yung una at ikalawang pagbasa. Ano ang pagkakatulad ni Eliseo at ni Pablo? Pareho silang ginamit ng Panginoon para ituro sa mga tao, ipaalala sa mga tao na gumawa kayo ng mabuti sa isa't isa. Gumawa kayo ng mabuti sa isa't isa. Ipakita mo, gamitin mo ang kabutihan mo. Sabi ko nga dati, minsan, naiiwan mo lang siguro. Kaya kesa patulan mo, kesa gantihan mo, kesa awayin mo, mga bata makinig kayo, kesa awayin ninyo at gantihan ninyo, at para sa ating matatanda rin to, yung mga nag-iisip ng masama, yung mga nagsasalita ng masama at gumagawa ng mali sa'yo, kesa patulan, gantihan at awayin mo, umuwi ka muna ng bahay ninyo. Kunin mo, ilabas mo at ipakita mo ang mas mabuting ugali mo. Hindi sapat ang pagdarasal, mga bata. Hindi sapat ang mabuting pag-aaral. Ang kailangan nyong dalhin araw-araw, mabuting asal. At kung meron mang sigurong naging instrumento ang Diyos sa buhay natin pare-pareho para ipaalala sa ating mabuting tao tayo, bukod sa mga magulang natin, sa linggong ito, inaalala natin, pinasasalamatan din natin ang mga pinakamamahal natin. Ginamit sila ng Diyos para ipaalala sa kanilang mga apo, mabuti kang tao. Kaya, sa ating mga lolo at lola, Happy Grandparents Day sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mga lolo at lola. Batiin nyo naman sila kung nandito sila. Happy Grandparents Day po sa inyong lahat. Naku, mahal na mahal namin kayo. Alam natin may kanya-kanya tayong kwento ng mga lolo at lola natin na kahit mahina ng pandinig nila, kahit malabo na ang paningin, kahit kuba na ang katawan nila, kahit puti o manipis na ang buhok nila, hindi sila nagsasawang ipaalala na mas lamang at panalo pa rin ang mabuting bata. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, kahit na wala ng malakas na ulan at baha, alam natin, pwede pa rin tayong makaranas ng taghirap, ng taggutom, ng tagpagod. Pero marami ka nang nalampasan. Marami ka nang napagtagumpayan sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos. Basta, kasama ng maraming dasal, ang mabuting asal. Tandaan niyo po ito. The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Meron man o walang kalamidad, ilabas natin at gamitin ang mabubuti nating abilidad. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag